Good evening mga ka-trends! Ako si Ate May, your host dito sa Trends Talk. The ultimate destination sa lahat ng bagay about fashion, chismis, and celebrity chic. Tonight, we were diving into the pulse of style, checking out the latest trends, spilling the juiciest chika, and giving you the exclusive past sa mga glamorous rides ng mga favorite celebrities mo. So grab your front row seat as we take the journey as ever-evolving world ng fashion. This is Trends Talk. We're talking about trendy, ang mga bagay na trends na pinag-uusapan. So, in today's video, we will talk about Miss Universe Shanice Palacios of Nicaragua, Shakira and her small financial business, and K-pop group named New Jeans. Mga kababayan at mga ka-beauty pageant, halina't balikan natin ang nakakabilib at nakakamanghang Miss Universe na ginanap noong November 18, 2023. A woman of intelligence, grace, and an undeniable charm, Shanice, at the age of 23, is set to embark a remarkable journey as the newest ambassador of transformational leadership. Si Shanice Palacios ang kahanga-hangang trilingual na kagandahan mula sa Nicaragua, ang nagbibigay sigla sa kaganapan nang makuha ang kauna-unahang korona ng kanyang bansa sa Miss Universe. Mula sa isang kwento ng matibay na loob at determinasyon, si Shanice ay isang veteranarong sa pageant ay nagwagi laban sa 83 pang ibang reyna upang tagumpayang pumalit kay Arbonne Gabriel. Hindi lamang sa runaway kumikislap si Shanice, siya rin ay isang mass communication graduate, isang player sa volleyball, at isang tagapagtanggol ng mental health. Ang kanyang nakaka-inspire na paglalakbay ay kasama sa pag-overcome sa anxiety at pagtatrabaho sa snack business ng kanyang ina upang suportahan ang kanyang pamilya. Sa pageant, siya ay nagpakitang kagandahan sa national costume na inspirado sa Great-tailed Graco. Nagbigay ng elegansya sa Ruben Singer swimsuit at kumislap sa crystal-studded Jared Bermudez evening gown na kumakatawan sa mga turquoise waters ng Nicaragua. Sa final question, kinuha niya ang espiritu ni Mary Wollstonecraft. Binigyang diin ang paglabag sa mga limitasyon para sa mga kababaihan. Ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nagdala ng kasaysayan para sa Nicaragua, kundi nagbigay ng inspirasyon sa pag-usbong sa mga kababaihan. Ang kompetisyon ay puno ng kahanga-hangang sandali kung saan si Antonia Porcil ng Thailand ay naging pambato bilang una runner-up na naglalayong magtagumpay sa dalawang malalaking beauty pageant. Si Mariah Wilson ng Australia naman ay nakakuha ng ikalawang pwesto. Ang Colombia's Camila Avila ay nagsulat ng kasaysayan bilang kauna-unahang nanay sa top 5. Ang Pilipinas naman ay tuwang-tuwa dahil si Michelle D ay nakapasok sa top 10 na nagtatanghal ng dalawang kahanga-hangang gowns na ginawa ni Mark Baumgartner. Si Catriona Gray, isang sagisag ng kahinistuhan, ay bumalik bilang backstage correspondent, nagdagdag ng kasabikan sa kaganapan. Ang Miss Universe na ito ay isang pagdiriwang sa diversidad, pagtatagumpay at di matitinag na espiritu ng mga kababaihan. Narito kay Shanice Palacios, isang tunay na simbolo ng grasya at kapangyarihan na nag-iiwan na hindi malilimutang marka sa ika-72 Miss Universe pageant na ginanap sa El Salvador. Sa isang maigting na pangyayari, napunta si Shakira sa spotlight hindi dahil sa kanyang husay sa musika, kundi dahil sa pagharap niya sa isang kaso kung saan siya ay inakusahan na nagkasala sa Spanish Treasury ng kakaibang halagang 14.5 million euros.
mula sa 2012 hanggang 2014. Ang Lunes na ito ay nagmarka ng pagsisimula ng isang kaso na maaaring nag-iba ng takbo ng kanyang buhay na may potensyal na magdulot ng 8 taon hanggang 2 buwang pagkakakulong at multang umabot sa 23.8 milyong euros. Habang inantay ang mundo ng kaganapan, si Shakira na kumakailan lang ay namayagpag sa Latin Grammys na may 3 parangal at nagkakabighaning performances. Sumakay sa isang pribadong eroplano mula sa Seville patungong Barcelona. Balot sa lihim, kinukumpidan ng masusing seguridad, dumating siya sa Villa Esplugues del Llobregat, ang tahanan kung isinama niya ang dating kasintahan na si Gerald Piqué. Isang ari-arian na iniulat na nasa halagang 14 milyong euros ang halaga sa merkado. Ang mga oras bago ang paglilitis ay naging bahagi ng kahabaan at kaba at pag-aabang. Si Shakira ay pumili ng magtestigo lamang sa unang sesyon at saka ituloy ang kanyang pagpetisyon. Wala sa malayo sa Miami, nanatili sa kanyang mansyon. Bagamat pribado ang kanyang tahanan ay abala, andun ng kapatid na si Delia Tonino, ang yaya ng mga bata na si Lily Melgar, tampok sa kanyang huling kantang El Jefe, na marami pang iba na nagtatanggol sa kanya sa harap ng malapit ng laban sa korte. Nakatago ang kilos at kagandahan ng artista sa panahong ito. Kahit na masusing inire-record ng mga kamera ang paligid, walang papublikong tingin sa kanya. Ang mga tagahanga ni Shakira sa Colombia na kadalasang matibay na sumusuporta ay naglaon ngayon. Ang mga bulong-bulong na posibleng last-minute na kasunduan sa tanggapan ng prosecutor ay nagdagdag ng kakaibang alingaw-ngaw na naganap na kwento. Ngunit sa sandaling ang tensyon ay malapit nang umabot sa kanyang pinakamataas, may kakaibang plot twist na lumitaw. Ilang oras bago ang simula ng kaso, nagkasundo si Shakira sa Spanish authorities, nagtatapos sa alitan sa buwis. Sumang-ayon siyang magbayad ng multang 7 million euros sa isang desisyon na biglang nag-iba ang takbo ng kaso. Sa isang pahayag sa The Independent, ipanahayag ng artista ang kanyang dedikasyon sa paggawa ng tama sa buong kanyang karera, na naglalaman ng pagpuna sa bigat na legal laban sa enerhiya, oras at katahimikan ng isang tao. Sa kabila ng unang pangako na labanan ng mga inakusang peking krimen, ang pagpasya ni Shakira na magkasundo ay pinakita ang pangangalaga at kapakanan ng kanyang mga anak na ayaw makita ang kanilang ina na magsakripisyo sa kanyang personal na kaligtasan sa isang matagalang laban. Ang solusyong ito na magpapahiwatig ng mga kaso ng mga sikat na manlalaro tulad ni na Messi at Ronaldo ay nagpapakita ng praktikal na paraan sa mga hamon ng batas na kinakaharap ng mga kilalang personalidad. Ang mga awtoridad sa buwis ng Espanya na kilala sa kanilang masusing pagbuo ng kaso laban sa kilalang personalidad sa larangan ng entertainment at sports ay nagbabago ng takbo mula sa posibleng pagkakakulong patungo sa mga malalaking multa. Sa ating pagmumuni-muni sa kabanatang ito sa buhay ni Shakira, ito ay paalala na kahit sa mga kilalang personalidad ay may mga masinimuot na sandali. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi lamang sa harap ng mga pagsubok, kundi sa paggawa ng mga desisyon na inuuna ang kanyang pamilya at karera. Ang di inaasahang pangyayari na ito ay nagbigay daan kay Shakira na itunog ang kanyang atensyon sa mga bagay ng kanyang iniibig. Ang kanyang mga anak, ang nalapit na world tour at ang bagong album.
Ito ay patunay sa lakas na kailangan upang mag-navigate sa mga komplikasyon ng kasikatan, legal na mga laban at personal na buhay. Ang pagpapasya ni Shakira na lumabas mula sa kaganapang ito ang batas na may pangako ng kanyang sining at mga mahal sa buhay ay naglarawan ng kanyang tapang at determinasyon. Uy mga ka-K-pop addict! Alam mo ba, New Jeans lang ang gumawa ng kanilang debut sa US Awards bilang Music Awards 2023 at binukin ang lahat ng detalye sa kanilang astig na performance sa fashion game. Una sa lahat, pinatunayan nila ang galing sa kanilang EP na Get Up. Umatong na sa #1 Billboard sa 200 charts. Tapos, nagpakita ng gila sa BBMA stage with Super Shy at OMG. Pwede ba nating pag-usapan ng kanilang sipag? Ibinuhos ang effort sa maraming practice at pinanigurado na on point ang kanilang vibes. Ngayon, balikan natin ang chika sa fashion. Alam ng bunnies o fans ng New Jeans na fashion ay isang sikreto sa kanilang tagumpay. Sa BBMAs, kinumpleto nila ang vibes ng Britney Spears with Y2K schoolgirl styles. Sabi ni Yan, love ko yung OMG outfit. Ang cute! At pwede bang bigyan ng respeto ang ninja skills ng kanilang stylist sa pagpipersonalize ng bawat look habang nagtatambal-tambalan ng squad? Teka lang, parang bagyo ang New Jeans sa K-pop industry. 5 nominasyon sa BBMA ngayong taon. Unang video noong Hulyo 2022 at na-break pa ang record sa Spotify with 1 billion streams noong Mayo. At sikat na sikat sila sa fashion, Chanel, Burberry, Dior, Gucci. Lahat na! Si Mensch parang royalty ng Chanel at si Daniel stylish na mula sa kabataan, naglaro ng dress up ng high fashion sa bahay at lola na lola niya. Goals! Sa madaling salita, hindi lang K-pop group ang New Jeans. Sila isang global na phenomenon na nag-smash records, nagpapalingon at nagmumukhang fabulous habang ginagawa ito. They're not just making music, they're also crafting cultural movements. Keep shining, New Jeans! Thanks for tuning in mga ka-Trendstock, mga ka-Trenders. I'm grateful for being part sa gabi na puno ng style and chismis. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para sa laging updated ka sa mga latest happenings sa fashion, showbiz. Sa next episodes, let's catch up ulit dito sa Trendstock. Until then, stay fabulous, stay trendy, bye! Mga kababayan at mga ka-beauty pageant, balikan natin ang nakakabilib na paglalakbay ng Miss Universe na ginanap noong November 18, 2023. Wait lang. Beauty pageant. Halina't balikan natin ang Miss Universe na ginanap noong November 18, 2023. Noong November 18, 2023. Stop. Mga kababayan, ating balikan ang nakakabilib. Si Shanice Palacios ang kahanga-hangang trilingual na kagandahan mula sa nakarag. Ang espiritu ni Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft. Sa final question naman, kinuha niya ang espiritu ni Mary Wollstonecraft. Ay nagsulat ng kasaysayan bilang kauna-unahang nanay sa top 5. Boss! Nagtanghal ng 2 kahanga-hangang gowns na ginawa ni Mark Baumgartner. Nagtanghal ng 2 kahanga-hangang gowns na ginawa ni Mark Baumgartner.